Bago ang lahat, ang lakas ng Lakers ngayon. Back-to-back na tinambakan yung Golden State tapos Sacramento. Sunod pang kalaban nila yung New Orleans sa March 4. Wala lang, dahil parang si Russell Westbrook naman ang pumalit dito kay Dennis Schroeder na naging mainit pa sa LA. Nakipagsagutan pa itong si Westbrook dito kay Luka sa mismong may free throw area. Nagsimula kasi makipagsagutan itong si Westbrook dahil sa naging tawag ng referee at nabigyan ng free throws itong si Luka. Sinabi pa ni Westbrook, ball don't lie. Tinawag din niyang kapag iniwanan ni LeBron ang Lakers next season para sa Cleveland, babagsak yung Lakers. Parang baliktad. Sinagot kasi yun ng mga fans online na nakalimutan ata ni Westbrook na nakapasok na ng final si Luka nang walang LeBron. Meron nga lang Kyrie, hindi nga lang din nag-champion. Si LeBron naman kalagitnaan ng game nagche-check ng stats, parang naging teacher, tiningnan kung merong failing grade. Mainit din si Westbrook kay Maxi Kleber dahil sa hard foul nito na ginawa kay Malik Monk. Parang hindi naman hard foul yun, matigas lang talaga yung katawan ni Maxi Kleber dahil malakas uminom ng beer tapos nakakatatlong balot. Nag-ala Jimmy Butler pa itong si Westbrook, hinamon sa may likuran itong si Maxi Kleber. Hindi kasi niya mapa-eject itong si Kleber dahil hindi naman fans. Meron naman si Westbrook sa game na 14 points, 4 rebounds, 5 assists, 4 turnovers. Kahit natalo yung Sacramento, mukhang naka-jackpot din naman sila sa rookie, si Maxime Renaud. Hindi ko sigurado kung tama yung bigkas ko dun. Parang bagay sa Lakers tong second rounder nila. Dapat ito yung kinuha na lang si Maxime Renaud. Dahil nawala si Sabonis at nawala din yung ibang player ng Sacramento, nabigyan tuloy siya ng minuto na humahabol pa ngayon sa rookie ranking. Parang naabutan na niya si Dylan Harper or kaya nalagpasan na. Halos magiging double-double machine din to para sa Sacramento. Versus Lakers, 16 points at 13 rebounds. Buti pa yung Sacramento, may future yung mga sentro nila eh. Yung sa Lakers, si Ayton, tattoo na lang talaga yung pag-asa mo eh. Si LeBron nasa 24 points, si Luka 28, si Austin Reeves nasa 12 points. Merong pandalawang araw na pahinga ang LA para makatapat nila yung Pelicans. Parang 3 sunod na talo, masusundan ng 3 sunod na panalo. Binilang ko na yung sisiw, puwera usog. May 2-game advantage pa ang Lakers kontra dito sa Phoenix Suns para sa number 6. Ang Kings naman frontrunner na makakuha ng number 1 overall ngayon. Nalagpasan na nila yung Indiana Pacers. So hindi sila nagtatank dahil sanay na yung NBA sa kanila, parang 22 years na. Yung nagtatank ngayon yung mismong kasama na sa draft para bumaba ang ranking nila. Walang Diyo din eh. Based naman sa report, nagalit na ng tuluyan si Joe Lacob, ang team owner ng Warriors dito kay Steve Kerr. Dahil paano nila napakawalan si Kuminga na si Joe Lacob lang kasi yung naniniwala kay Kuminga dati pa. Dati sinabi ni Steve Kerr, si Franz Wagner dapat ang gusto nilang kunin pero si Joe Lacob, si Kuminga ang gusto. Dahil sa nangyari, nanganganib na mapalitan si Steve Kerr sa offseason dahil expiring contract na siya. At sinasabi rin ni Joe Lacob na dapat magdagdag sila ng height at pagiging athletic na hindi na umasa sa 3-point shooting. Parang ang Golden State lang ngayon na napapag-iwanan. Nagdagdag naman sila ng height, ayaw lang magpakita. Ang Atlanta Hawks fans naman nagpasalamat sa Golden State dahil kay Kuminga. Nagkatotoo na yung propesiya. 3 sunod na panalo na itong Atlanta Hawks nang dumating si Kuminga at solid role din naman siya sa Atlanta. Naglaro na rin si Jalen Johnson. Nalimit nga lang siya sa 8 points, 8 rebounds at 8 assists. Si Kuminga bilang 6-man, naka 20 points, 7 rebounds, 3 assists, 2 steals at 2 dunks versus Portland. Sa last 3 games, panalo yung Atlanta. May average pa si Kuminga na 21 points, 7 rebounds, 3 assists, 1.7 steals, 67 and 55%. Natupad din yung gusto niyang magkaroon ng all-star number. Pati yung mga announcer nagpasalamat sa live game sa Golden State na binitawan nila itong si Kuminga. Laki sigurong panghihinayang din ng Bulls at Nets. Sila kasi yung dalawang teams na frontrunner na makakuha sa kanya, kaso umayaw. Habang nasa live broadcast pa itong si Dominic Wilkins na isa sa mga announcer ng game, kinhold out niya pa yung Golden State na paano nila binitawan ng ganito kadali si Kuminga. Na dahil maganda yung nilalaro ni Kuminga ngayon sa Atlanta Hawks, na expose tuloy si Steve Kerr na siya yung problema sa Golden State, hindi yung mga player. Kaya si Trayce Jackson-Davis na napunta ng Raptors, alam din nilang gamitin kahit limited minutes lang.
Kahit si Wiggins noong last season na na-trade mula Warriors papuntang Miami Heat mula sa 17 points, 4 rebounds, 3 assists, 44 and 36%, nung napunta siya ng Miami, nagkaroon siya ng 19 points, 4 rebounds, 3 assists, 46 and 36%. Ngayon, bumaba ng konti yung scoring niya. Nasa 16 points, merong 5 rebounds, 3 assists, 47 and 40%, pero bumabalik yung pagiging two-way player ni Wiggins. Mukhang hindi naman magrereklamo si Kuminga kahit off-the-bench player siya dito sa Atlanta Hawks dahil si Jalen Johnson lang ang legit star nila ngayon. Open yung Atlanta dahil nawala na si Trae Young. Parang nasa rebuilding process sila pero hindi. By March 22, makakalaban pa ng Golden State ang Atlanta Hawks sa home court mismo ng Atlanta. Malaking bulyaw di umano ang aabutin ni Steve Kerr at ng Golden State kapag nagtapat sila.